Yes, magandang tanghali mga kasopret. Meron lang tayong panibagong vlog. Inutusan lang ako ng aking asawa pupunta ng Ipil para bumili ng cake. Gagamitin natin tong motor ni Pastora, Honda Genio. Ang alam ko rito is 110 to na cc. Itong motor na to, matagal na to dito sa bahay. Diyan lang naka-stock. Iniiwan ni Pastora dyan ng susi, pero hindi ko siya ginagalaw. Kasi may motor naman kami, dalawa. Nandun yung motor na isa. Ayan o, yung XR natin, yung galing sa Palanan. Itong motor na to, naikot niya na yan ng buong Pilipinas. Yan, XR na yan. Nakapunta na yan ng Palanan din. Tapos yung isang motor namin na yun, yung ginagamit ko sa school. Tapos may motor dito. Yung may-ari na ito ay isang teacher. Pero yung na-assign siya sa nasa bundok siya. Rough road yun, kalsada, papunta ron sa pinagtuturuhan niya na paaralan. Iniiwan niya yung motor dito. So ngayon, hiniram ko siya para gamitin ko papunta ng Ipil. So itatry ko. Unang gamit ko ng motor na to. Simula nung bago to, hindi ko pa siya nagagamit talaga. Kasi sa mga motor kasi, hindi naman kasi ako interesado na yung gamit ng gamit kong iba-ibang motor. Gusto ko yung isang motor lang talaga. Kung ano yung motor ko, yun lang ang gamit ko talaga. So ngayon, gagamitin natin. Kaya ko siya gagamitin ay bibili kasi ako ng cake. Kasi parang may lalagyanan dito. Ayaw ko may tawag dito parang gulay board to, gulay board, parang ganyan. Sabi nila sa YouTube, itry natin. Honda to Honda. Susi muna. Yung pagkasusi mo siya, unang gamit ko to huwag nyo akong ibabas. Unang gamit ko sa motor ng mga ganitong motor, scooter. Hindi talaga ako mahilig sa scooter Tapos pagka kung nasusi mo na, ipipress mo yung clutch, tapos pipindutin mo rito. Yun, nag-start na. Tapos piga-piga lang to. Ayan o, napainit ko na to kanina pa. Pero hindi ko siya ginamit kanina. Kaya unang gamit ko ng ganitong motor, feeling ko matutumba ako Hindi kasi ako gumagamit ng mga ganitong motor Painitin muna natin ng konti. Standby muna tayo. So tara na, unang gamit. First impression lang naman to. Hindi ko to i-review. Nag-ano pa ako nag-alanganin pa ako kasi dito pala yung paa mo sa board niya, gulay board niya. Ayun, dire-diretso lang tayo. Ang bareno nito dito sa kamay, kamay lang lahat to. Yung XR ko kasi sa paa yun, yung preno niya saka sa kamay. Dalawa ang preno niya. Dalawa rin pala ang preno nito. Left and right din pala. Unang gamit ko, pasensya na mga kasopret, magagasolina tayo. Gasolinahan natin ng 100 pesos. Ang pupuntahan ko ay Ipil, 21 kilometers. Yung round trip ko ay mga 42. Kaya magagasolina tayo kasi maggasolina muna tayo. Bilis Woo, for the views. Bilis maganda isbot yung takbo niya. Dito tayo, maggasolina tayo rito. Biyahe muna tayo. Aaralin ko muna yung mga kung paano gamitin. Stay lang kayo dyan para may masabi naman ako mamaya. Grabe, smooth na smooth tumakbo tong motor ni Pastora. Wala akong masabi, napakapino tumakbo Palibasa belt kasi siya. Pinong pino tumakbo Parang ano lang yung di bateryang motor. Napakagaling talaga ng Honda gumawa Yan kaya to ng 100 kaso nakatakot lang Ano lang tayo, 70-70 lang tayo. Maganda siya dire-diretso ang ano niya ba. Smooth na smooth Wala akong masabi. Napakaganda ng handling niya. Pwede to sa Manila, matipid to kasi, sobrang tipid na itong motor na to. Parang gusto ko na rin ng ganito Kaya lang yung malaking scooter sana. Ang galing smooth na smooth magtakbo Hindi siya maingay. Maganda tong motor na to kung ano lang, yung mga pampasok-pasok lang sa trabaho. Itong motor na to matipid. Pero yung mga pang long ride, hindi ko to ma-recommenda kasi pwede rin naman to. Kung mga pang long ride, pwede rin naman. Depende naman din sa inyo. Kaya lang, mabibitin ako sa ano na ito, yung lakas niya. Pag XR ang gamit ko, nandun ako kaagad. Yun lang. Traffic na rito. Giniba na naman yung kabilang daan Ayan na, giniba na naman. Puro ang ganda pa nga, ginigiba na kaagad Maganda pa yung kalsada. Dito lang, hindi maganda.
Wag natin ilulubak kasi nakakahiya dun sa may-ari. Ang may-ari nito dalaga pa, hindi niya to inilulubak. Kasi pag pumapasok siya dun sa trabaho niya, sa school, teacher yun eh, nagpapakuha lang siya sa mga habal-habal. Ginagamit niya lang tong motor na to pagka kung uuwi siya ng Dipolog. Kaya ingatan natin kasi hiniram lang natin, pinahiram tayo, di ba? Parang ganito oh, ingatan natin ganito, yan oh, yan oh. Oo, di ba? Nag-overtake lang tayo, di ba? Di ba? Ganun lang naman yan eh. Grabe. Ayan na, itatap speed ko siya. Bah, maaabot ka ng ano 94. Natatakot ako eh. Bumaliktad tayo eh. Ang pagmumotor kasi hindi yan ano, yun lagi kang mabilis. Kailangan pilihin mo rin kung saan ka magmamabilis, di ba? Yun na yata yung pinaka-top speed ko, 94. Na ay! Nalilito kasi ako sa busena niyan eh, itong motor nito, kaya tingin ako ng tingin sa baba eh. Yan, 78 na ako. Ako yung pinaka nauna dun sa traffic. Naalagpasan ko na sila. Hindi siya nakakapagod itong motor na to. Saka yung upuan niya maganda kaysa sa XR. Yung XR kasi pag naglo-long ride ako, yung puwit ko sigurado magayan. Yung sa Cebu hindi pa naman gaano. Yung talagang sa Manila, yung galing ko sa Manila, tapos nagbiya sa Surigao ako, doon na maga yung puwit ko. Patikas kasi ang upuan nun eh, yung motor na yun eh. Yung XR ito, malambot ang upuan niya. Nakaramdaman ko naman na malambot siya. Kaya lang mainit sa puwit. 70-80. Maganda ang takbo niya oh, maganda ang handling niya. Yung manubela hindi nagba-vibrate. The best. Straight lang tayo mga kasopret. Maraming construction dito sa amin. Ginagawang tulay, ginagawang kalsada. Ganon talaga para gumanda ang ating bayan. Bayan ng Sibugay. Diretso lang tayo. Kaya pala mabaho. Doon pa lang ako sa malayo, naamoy ko na mabaho. Ayan o, goma. Yang kasunod ko, dagtayan ng rubber tree. Hindi ko alam bakit mabaho yan. Ibang klase yung baho niya. Nung una ko dito, halos masuka-suka ako. Pero ngayon, nasanay na ako sa baho niyan. Yan nga pala ay dagta ng rubber tree. Ayan. Kumbaga yan, truck na yan ay bumili na. Buyer yan sa mga bundok, sa mga farm. Diretso lang tayo. Yung goma na yan nga pala, kung ipaprocess nila yan, ginagawa yan tsinelas, ginagawang gulong ng sasakyan. Dati daw is ang per kilo niyan 100 plus 100 pesos ang per kilo. Kaya mga tao dito dati mayayaman, ang mga may farm na ganyan, may mga tanim na rubber tree. Baho, unahan natin to talaga, mabaho talaga. Pero ngayon, yan goma ngayon is 25 na lang yata per kilo. Mga 22 ganyan, meron pa kang 17 daw eh. Umabot pa ng 15 yata yan, 15 pesos. Nung kapanahunan ni Noynoy, bumaba talaga. Wala na, hindi na tumaas. Tumaas man pa konti-unti. Hindi nga umaabot yata ng 30 yan per kilo eh. Basta napakababa niyan, baba na ngayon yan. Kaya yun iba, plantation ng rubber tree, pinagpuputol nila, tapos pinalitan nila ng kalamansi. Pero kami, hindi ganun ang style namin. Unahan natin kasi mabaho yan. Ano? Baho niyan eh. Pero kami, hindi pa rin namin pinutol yung mga rubber tree namin. Talagang maintain lang, tabas-tabas lang. Ba't napunta tayo dun sa goma, no? Samantala ang pinag-uusapan natin eh, yung first impression ko rito sa motor na to. Wala naman talaga ako masabi rito sa motor. Napakaganda yung handling niya, yan lang. Sa makina, nagre-response siya. Ay no, pag piniga mo yun, yung silinyador niya, throttle niya, bumibigay ka agad eh. Nagbibigay siya ng power eh. Pipigay mo, diba? Nagbibigay siya ng power talaga. Tapos magpreno ka rito kasi ito ay checkpoint ng DNR. Tagal na yung checkpoint na yun doon. Start pa lang ako ng paninirahan dito sa Zamboanga, Sibugay. Checkpoint na yan eh. Ay, sinasalubong tayo ng truck.
Nakakatakot ang mga truck dito. Nandito na tayo ngayon sa Ipil. Malapit na tayo. Sama-sama lang kayo sa akin sa mga vlog ko. May mga bago pa tayong upload. Masubaybayan ninyo ako. Kaya lagi nyo ako subaybayan. Sasama ko kayo kung saan ako pupunta. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo Kaya nandiyan kayo lagi sa akin Sumusuporta. Para maipasyal ko naman kayo rito sa aming lugar. Dito sa Zamboanga, Sibugay, Ipil. Yan. Ayan. Airport dito sa amin. Airport. Yan daw ay gagawing airport. Kaso meron pa nga mga requirements yan na hindi pa na-approvean. Maraming processing pala yan. Ano ba itong pick up na to? Nasa gitna. Yan. Unahan natin. Grabe ang ganda na itong motor ni Pastore. Huwag kang papasok. Hindi ko kabisado tong motor. Baka sumalpo ako sa'yo Para maipakita ko naman sa inyo, mayroon ditong budget wise dito sa amin. Wala lang SM, pero may Gaisano rito na bagong bukas dito sa amin. Kaya dito sa amin is maganda na. Yung mga nabibili sa Manila, mayroon na rin dito. Ipapasyal ko lang kayo dito. Siya nga pala, marami nagtatanong sa akin sa aking mga vlog kung taga saan ako talaga. Ako po ay taga Palanan, Isabela. Tubong Palanan po ako. Ako po ay pinanganak sa Baysa, Caloocan City. Na-vlog ko na rin yon kung saan ako pinanganak. Tinuro ko sa inyo kung saan ako pinanganak. Pero bumalik kami sa Palanan. Doon kami nag-aral, nag-high school. Tapos pagkatapos nag-high school, kasi wala naman college noong araw, noong mga 1990s. Wala pang college noong dati noon. Pero ngayon meron na. Pupunta kami ng Manila para mag-aral. Tapos pagkatapos mag-aral, pupunta ako ng Saudi, sa Yemen. Yan. Pagkatapos noon, huminto na ako sa pagtatrabaho. Nag-farm na lang ako. Taga Zamboanga del Norte rin ako, sa Dipolog. Sometimes nasa Cebu ako. Yan. Sometimes nandun ako sa Rizal, sa Karangalan Village, sa Inta Rizal. Ayan yun, nasagot ko na yun kung taga saan talaga ako. Shout out sa inyo lahat. Nandito na tayo sa roundabout ng Ipil. Ito yung Heart of Peninsula dito sa Zamboanga, Sibugay. Kaya tinawag na Heart of Peninsula. Yun nasa likod natin, yung pinanggalingan ko ay papunta ng Pagadian, going to Davao, tapos going to Sultan Kudarat, Cotabato City. Tapos yun. Salamat. Tapos yun dito naman sa right ko, yun tinawid kong roundabout. Ayun ay papunta ng Dipolog, papunta ng Cebu, papunta ng Dumaguete to Bacolod, Iloilo and Manila. Tapos pag in-straight mo naman yan, doon sa kabila, in-straight mo doon, papunta naman yun ng Zamboanga City. Nandito na tayo sa bibilihan ko ng cake. Yan. Hindi ko alam, paano ba ito patayin? Yun Tapos kakukunin ko yung pera. Sineting ko dun sa may seat. Tapos pipindutin ko dito. Ayaw mapindut kasi hindi nakatapat sa seat Iyon. Kukunin ko yung pera. Tapos kukunin ko yung susi. At bibili muna ako ng cake. Masarap ang cake dito mga kasopret. Sobrang sarap. Kaya maski malayo, pinuntahan ko. Ibang iba. Mas masarap pa sa Goldilocks. Teka lang, bibili lang ako. Alright, nakabili na tayo ng cake. Ayan dalawa ang binili ko. Itong isa, itong sa ilalim, ano na to, mga cupcake na lang tan. So masarap talaga yan. Ang problema, paano ko to bibit-bitin? Okay, dahan-dahan lang tayo mga kasopret. Tulad ng sabi na nagbebenta, dahan-dahan ka lang, sabi niya. O paano yan, napakalayo pa natin. 22 kilometers yun to 21. Ayusin nga muna natin dito banda. Masisira to Teka lang Alright, medyo napisa na yung cake ko. Yung mga cupcake parang natanggal dun sa lalagyanan niya. So bumaliktad na yung iba. Dahan-dahan lang tayo. Okay lang yung binili ko na cake kasi hindi siya matangkad. Kung matangkad yung binili ko, patay na, wala tayong paglalagyan. Katamtaman lang na laki yung binili ko So diretso tayo, pauwi na tayo mga kasopret. Siguro magpapaalam na ako rito mga kasopret. Yan naipasyal ko na kayo rito. At okay naman, wala naman ako masabi dito sa motor na to. Honda Genio 110. O yun lang. At maraming salamat sa pagsubaybay nyo lagi sa akin. Yung mga biyahe kong Palanan, sa Cebu, mga vlog ko sa Palanan din. Maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay nyo lagi sa akin. So yun, God bless and bye bye.